Problem number 19 for strength of materials, normal stress. Find the stresses in members BC, BD, and CF for the truss shown in figure below. Indicate tension or compression. The cross-sectional area of each member is 1,400 mm square. Yan, so meron tayong truss. Hanapin daw natin yung stress sa members excuse me, sorry. Sa members BC, BD, and CF. Okay? Given na yung cross-sectional area nila is common lang na 1,400 mm square. Yan. So, to find the stress sa members BC, BD, and CF, apply lang natin yung formula na stress is equal to force P over cross-sectional area A. So, hanapin lang natin yung forces dito sa BE, BC, and BF using either method of joints or method of members. Then, meron naman na tayong given cross-sectional area. So, pagkahanap ng mga force, plug in na lang sa stress formula. Okay? So, sige, analyze na muna natin yung truss. Copy ko. So, anong gagamitin nating method? Mag-method of section na lang tayo. So, pwede akong mag-pass ng cutting plane dito. Ay. Okay, lagay ako ng cutting plane dito. So, para hindi na natin kukuhain yung reaction dito sa E tsaka sa F, dito tayo mag-a-analyze sa kaliwa. Left section, let's say AA. Okay? So, ang solve pa lang natin is itong force kay member BE tsaka kay member CF. Okay? Itong member BC, hinanap din si member BC, di ba? I mean, ang hinanap pala natin is BD, CF, BD, CF, and BC. Okay? So, si BD tsaka si CF palang masasolve natin dito. So, isa pang method of section mamaya para masolve natin si BC. Okay? So, tama yung method of section natin kasi nagkaroon lang tayo ng tatlong unknown members. Right? Force members. Etong BD, CD, tsaka CF. Kapag method of section is kailangan at most 3 lang yung magiging unknown force members. Okay? So, sige. So, i-consider natin itong kaliwa ng section AA. So, gawin ko ng dash line itong portion sa kanan. Ibig sabihin, hindi na sila kasama sa i-analyze natin. Yan. So, paano ngayon tayo makakasolve ng force member dito kay BD, CD, and CF? Mag-a-assume pala muna tayo ng direction. Okay? So, pwede kayong mag-assume ng direction ng force. So, pag kinat na natin to, itong truss natin at section AA, ma-expose na yung internal force ng BD, CD, tsaka CF. So, assume natin, sige, pare-pareho na lang silang intention. So, itong kay BD, intention. So, kapag intention yung arrow is away dun sa joint. So, pangalanan ko siyang PBD. Ito ring si CD, tension na lang. Pangalanan kong PCD. And itong CF, tension, assume tension. So, pangalanan kong PCF. So, kung gusto nating ma-solve agad si PBD,
pwede tayong mag-summation of moments sa point kung saan nag-intersect yung other unknown force members. Si PCD tsaka si PCF, hanapin natin kung saan sila nag-intersect sa truss. Diba dito sa C? Diba? Ito yung line of action ni PCD, ito yung PCF. So, nag-intersect sila dito sa C. So, dyan tayo mag-moment. Para magpapasok yung line of action nila dyan, wala na sila sa moment equation. Zero na kasi yung moment nila. Right? So, ang matitira na lang doon is yung unknown PBD sa moment equation. So, summation of moment about C is 0, positive if clockwise. Okay? So, pwede nating i-resolve dito si BD para madali. Resolve natin at B. So, resolve PBD at point B. Sabihin, dito tayo mag-a-analyze ng moment ni B, ni PBD sa point B using its component. So, magkakaroon siya dito sa point B ng vertical and horizontal component. So, dahil siya is tension, ang y component or vertical component niya is down. Tapos, yung horizontal component is to the right. Diba? Yan. So, ito yung component ni PBD at B. Sige. So, ito si PBDY, PBDX. So, yung component ni PBD yung kukuhaan natin ng moment para mas madaling makuha yung moment arm. Kaya tayo nag-resolve. Okay? So, itong PBDY, magpapass through siya sa C. Yung Y component ni PBD, so wala siyang moment. Ang meron lang moment is itong X component niya, PBDX, di ba? Merong moment arm na 3 meter. Okay? Pero dahil nag-component tayo, gumamit tayo ng component niya, incline kasi si PBD, di ba? So, kailangan nating makuha yung slope or yung theta x angle from the horizontal. So, from the truss, makukuha natin yung slope niya. Di ba ito yung PBD? Ano yung run niya? 4. Yung rise niya, 3. So, yung slope niya is 3 to 4. Okay? 3 to 4. Tapos, kukuhain natin yung hypotenuse. So, this is a right triangle, di ba? By Pythagorean theorem, hypotenuse niya is square root of 3 square plus 4 square, or obviously, that's 5. Kasi it is 3, 4, 5 right triangle. Tapos, yung theta x niya, nandito yon, yung angle with respect sa horizontal. Okay? Yan. So, kapag kinuha na natin yung moment ni PBD, so, si PBDX lang yung may moment sa kanya kapag niresolve siya sa B. So, PBDX times the moment arm, 3, right? Ito. Tapos, yung PBDX is, ang value niyan is yung mismong magnitude ni PBD times the cosine theta x. So, saan natin kukuhain yung cosine theta x? Dito sa slope triangle. So, ang cosine theta x niya is adjacent over hypotenuse, 4/5. Okay? So, times 4/5 ito. Tapos, sige, dito ko na lang ita times 3. And so, delete ko na to. So, ito na yung moment ni PBD. Ano pala yung sign niya? So, dahil to the right si PBDX, magro-rotate siya about C ng clockwise. Positive. Okay? Next. Sino pa yung magkakaroon ng moment? Etong 70 kilonewton, magpapass through siya sa moment center, si obviously, di ba? So, wala siyang moment.
Etong 40 kilonewton, yan, meron na siyang moment. So, ang moment arm ni 40 kilonewton is distance from C, 3. So, times 3. Tapos, dahil siya is downward, magro-rotate siya about C ng counterclockwise. Kaya, negative. So, wala na. Equate ko na sa 0. Tapos, pwede na natin yung ma-shift solve. Okay, so lagay lang natin yung PBD kay X, alpha X times, alpha X times 4/5 times 3 minus 40 times 3, alpha equals 0, shift solve equal. Ayun. PBD is 50. Naka-kilonewton tayo, diba? So, 50 kilonewton. So, positive yung na-compute ni CalQ. Ibig sabihin, tama yung assume direction natin. Diba? In-assume natin siya na tension, si PBD. So, tamang tension siya. Okay? So, PBD is 50 kilonewton tension. Next. So, hindi naman pinapahanap si CD diba? Dito na lang tayo kay CF agad. So, paano naman masasolve agad si CF? Pwede tayong mag-moment doon naman sa point na nag-intersect yung other two unknown member. So, sa nag-intersect yung other two unknown na si PBD tsaka si PCD. Ito si PBD, ito si PCD. Diba nag-intersect sila sa D? So, dyan tayo mag-moment. Okay? Summation of moment at D is equal to 0, positive if clockwise. So, maganda, i-resolve ko naman si CF sa C. Resolve PCF at C. Yan. So, dito tayo maglalagay ng components niya. So, dahil si CF is in-assume contention, so down to the right. So, yung Y component niya is downward, let's say ito. So, ito si PCFY. Tas yung X component niya is to the right. Okay. PCFX. Yan. Kuhain ko na rin yung slope niya kasi ko-consider natin yung components. Ano yung magiging slope ni PCF? From the truss, ito yung rise niya 4. Ito yung run niya 4 din. Run 4, rise 4. So, 4 to 4, right? Ang slope ni PCF is 4 to 4. Yan. Pag kinuha natin yung hypotenuse, square root ng 4 square plus 4 square, 4 square root of 2. Pythagorean. Tapos nandito yung theta x niya. Yan. So, ibig sabihin, ang may moment lang is si PCFX, yung x component niya lang. Kasi itong PCFY, yung y component niya is nagpa-pass through sa C. Ay, baliktad pala, baliktad. Kasi ang moment pala natin, ang moment center pala natin ngayon is D. So, ang may moment lang is si PCFY. Okay, pero si PCFX, magpa-pass through siya sa C, so wala siyang moment. Okay, tas madali na lang din nating makukuha yung moment arm ni PCFY, which is itong 4 meters, di ba? Perpendicular distance. So, sige, simulan na natin. Kuhain yung moment ni PCD about D. So, ito nga lang, si PCFY lang yung may moment sa kanya. Resolve at C, di ba? PCFY times the moment arm 4. Pero yung PCFY, ang formula niyan, dahil vertical component siya, yung magnitude ng PCF times the sine ng theta x. Okay? Yung sine ng theta x, kukuhain natin sa right triangle.
So, sine theta x niya is opposite over hypotenuse. 4 over 4 square root of 2. Okay? Yan. So, sine theta x, substitute 4 over 4 square root of 2. Tas times, ito ko na nasisulat yung times 4. Moment arm. So, ito na yung moment ni PCF. Lagyan pala natin ng sign. So, dahil siya is downward, magro-rotate siya about D ng counterclockwise. So, minus yung sign, negative. Next, yung moment naman ni 70 kN. Ang moment arm ni 70 kN ay 4 din. Yan. Tapos downward din siya, di ba? So magro-rotate siya about din ng counterclockwise, negative. And then si 40 kN, ang moment arm niya naman is 3 plus 4, 7. Tapos downward din siya. So magro-rotate siya about D ng counter, negative. Then wala na, equate na natin sa 0. Yan, masasolve na natin si PCF. Shape solve na lang natin. So, negative, PCF lagay ko kay alpha x times 4 over 4 square root of 2 times 4 minus 70 times 4 minus 40 times 7, alpha equals 0, shift solve equal. Negative. So, si PCF is negative 197.99 kilonewton. So, mali tayo ng direction kasi negative. Pero, re-retain nyo lang yung magnitude na 197.99 kilonewton. So, instead na siya is tension, kasi yun yung inassume natin tension si PCF. Mali pala, kasi negative yung na-compute na magnitude ni calculus. Dapat baliktad, compression. Okay? Yan. So, meron na tayong PBD tsaka PCF. Ano na lang yung kulang si sino nga ba? Si PBC na lang, no? So, isa pang method of section tayo. Sige, copy ko yung original truss. Magpapas naman ako ng cutting plane. Dapat yung makakat si member BC. Try ko naman dito. Yan. Yung left pa rin. Let's say section BB naman. Yan. Bale, ma-expose yung internal force ni BE, BC, tsaka ni AC. So, tama lang na tatlong unknown. Okay? Pero ang goal lang naman natin is ma-solve si BC. Si BC na lang ang kukuhain natin. So, dahil ko consider ko yung left portion ng section BB, gawin ko ng dash line tong right portion niya, sabihin, hindi na sila kasama sa i-analyze natin. Yan. So, mag-a-assume muna tayo ng direction ng mga internal forces. Kay B, sige, puro mga tension na lang. Pag tension, again, yung arrow is away doon sa joint. Yan. Ito yung joint ni B, so away tension. Si PBC, tension na lang din. PBC. Tapos si PAC, tension. Yan. So, ang goal ko lang, masolve ko si PBC lang. Wala na tayong care kay AC, tsaka kay BD. Although si BD, na-compute na natin ito, diba? Yan. So, para masolve ko si PBC, saan ako magmo-moment? Doon sa point na nag-intersect yung dalawang other unknown na si PBD tsaka si PAC. Saan sila nag-intersect sa truss? Diba ito si PBD, ito si PAC, nag-intersect sa D. Magmo-moment ako about D. Okay? Summation of moment about D is 0.
positive if clockwise para makakancel na sila sa moment equation. So si PBC, madali lang si PBC kasi vertical force downward. So wala na siyang slope pa, di ba? So PBC times the moment arm niya, ano yung perpendicular distance about D? 4. So times 4. So dahil siya is in assumed na tension downward, magro-rotate siya about D ng counterclockwise negative. Tapos sino pa yung may moment? Itong 70 kN wala na siya, hindi na siya kasama. Okay? Ito na lang si 40 kN ang may moment. So 40 times moment arm 3 plus 4, 7. Tapos downward siya, magro-rotate siya about D counterclockwise. So negative. So wala na, equate na natin sa 0. Yan, so shift solve na lang natin. So negative PBC, lagay ko kay alpha x times 4 minus 40 times 7, alpha equals 0, shift solve equal negative 70. So PBC is negative 70 kN. So mali na naman tayo ng direction kasi negative yung na-compute na magnitude. So re-retain lang natin yung 70 kN na magnitude pero baliktad. Hindi siya tension but compression. Yan. So kompleto na, nakuha na natin yung tatlong forces. Kuhain na natin yung stress nila. So stress is equal to force over area. So si PBD. So si PBD is in tension. Bale, stress ni BD is equal to PBD over area BD. 50 kilonewton. So, kilonewton, gawin ko na siyang times 10 to the third. Kapag kilo, diba? 10 to the third. Newton over yung cross-sectional area. Iisa lang naman yun, diba? Yung given na 1,400 millimeter square. Yan. 1,400 millimeter square. Ito automatic, na siya? Megapascal na to. So, pwede mo na lang i-input yan sa CalQ. 50 times 10 to the third over 1,400. Yan, 35.71. Etong Newton per millimeter square is megapascal. Okay, or, di ba pwede siyang 50 times 10 cube Newton, 1/4, yung millimeter square, equivalent siya sa 10 to the negative 6 meter square. So, ito na yung Newton per meter square Pascal. Pag in-input mo to sa CalQ, ang kalalabasan is 50 times 10 cube over 1/4 times 10 to the negative 6. Ito, i-engineering notation mo, 35.71 times 10 to the 6. So, ibig sabihin, 35.71 mega Newton per meter square Pascal. Same lang. Ito is in tension. Next, yung kay member CF. Member CF is compression. 197.99 kN. So, stress ni CF equals PCF over area CF. So, PCF 197.99 kilonewton times 10 cube Newton over ACF, diba? 1/4 then millimeter square. So, ito, megapascal na agad yan. Input na lang natin to.
197.99 times to the 10 to the third over 1/4. 141.42 megapascal. Compression. Next, yung kay PBD, ay hindi, PBC pala ito. Si PBC, ang stress niya is, stress BC is equal to PBC over area BC. So PBC is 70 kN, so 70 times 10 to the third Newton over ABC, 14 millimeter square din. So, megapascal na to, input lang natin sa calcu, 70 times 10 to the third over 14. Ayun, sakto pala siya. 50 megapascal. 50 megapascal in compression. Determine the smallest allowable cross-sectional areas of members C, E, B, E, and EF for the truss shown. The working stresses are 20 KSI in tension and 14 KSI in compression. The working stress in compression is smaller to reduce the danger of buckling. Okay. So, hanapin naman daw natin yung smallest allowable cross-sectional areas ng members CE, BE, and EF. Yan. The working stresses are 20 KSI. Kapag tension daw, kailangan 20 KSI yung working stress. Kapag compression naman, 14 KSI. So, paano natin hahanapin yung smallest allowable cross-sectional area? So, using the stress formula, stress is force over area. So, given naman yung stress, diba? Either kung tension or compression. Malalaman natin yon kapag inanalyze natin kung compression or tension yung member. So, pag nakuha na natin yung force dun sa bawat member using either method of joints or method of section, makukuha natin si area, diba? Substitute nyo lang, tas cross multiply. Area is P over stress. Yan. So, kailangan muna natin kuhain yung mga forces. So, analyze natin yung truss. Copy ko. So, kapag method of section, kaya ba ng isahang method of section yung mahahagip silang tatlo nung cutting plane? Pag dito, hindi kaya kasi magiging apat. Apat yung makakat na force member, si CD, si CE, si BE, tsaka si FE. Dapat tatlo lang eh. So, siguro hanggang dito lang. Masasolve natin si BE, si FE, tsaka si BC. Although si BC hindi nahanap. Etong CE, pwede palang masolve si CE by method of joint. By observing na, di ba yung mga direction ng mga forces dito sa joint C is vertical lang tsaka horizontal. E di pwede nating ma-observe lang, pwede nating makuha agad yung forces, makuha yung force dito particularly kay kay CE kasi meron lang tayong applied load na 30 kips dito sa C. So, sinong magbabalance nun?
etong si member CE. Kasi yung mga other member is horizontal na. Right? So, itong dalawa yung magbabalance sa isa't isa. Tapos, itong 30 kips sa kasi member CE yung magbabalance, magpapa-equilibrium. Sige, so kaya palang i-method of joint itong si CE. So, at joint C, ito yung point C, lagay natin yung mga forces. So, si 30 keeps downward. Tapos, si CE, na-assume natin yung direction niya. Dito ko ilalagay pala si 30 keeps. Nasa taas siya. Dito siya dapat. 30 keeps. Oops. Yan, nasa taas siya, di ba? Ito yung joint C, so nasa taas si 30 keeps. Tapos itong si CE, assume tayo ng direction, pero obviously naman, dahil pababa yung 30 keeps, tas sabi natin siya lang yung magsusupport dyan or magbabalance para mabalance niya yung downward 30 keeps, pataas dapat siya. Or siya is compression, right? PCE. Etong dalawa, wala na tayong care dyan, pero sige, assume natin, etong si PCD, pareho na lang silang tension. Tension si PCD, tsaka si PBC. PBC, yan. Hindi naman natin to kailangan dalawa eh. So, kapag nag-summation of force in Y na tayo is 0, positive if upward, so pababa si 30 keeps negative, tapos si PCE pataas, positive, equals sa 0. So, ang PCE natin is, transpose si negative 30 sa kanan, 30 keeps agad, right? Na tama, compression kasi positive yung na-compute nating value. Yan, so meron na tayong PCE. Next, dun na tayo dun sa dalawa nga, si BE tsaka si FE. So mag-aano na lang tayo, mag-method of section. Sige, copy ko. O sige, dito na lang pala, no? So, para hindi ko nahanapin yung mga reaction dito sa H at sa G, dito na lang tayo mag-method of section sa kanan. Okay? Dun sa may mga forces. So, sa kanan tayo mag-method of section. Let's say, AA. So, yun yung nakasama to. So, gagawin ko ng dash line. Sabihin, din na sila kasama sa analysis. Yan. Pwede nyo rin naman kuhain yung reaction kung gusto nyo ditong mag-analyze. Pero nakakatamad pa, so dito na lang. So, maaano na, no? Ma-expose ngayon yung internal force ni BC, ni BE, tsaka ni EF. So, a-assume natin yung direction. So, sige, dito sa, urong nga natin to. So, urong ko lang para mas, yan. So, itong member BC, BE, tsaka EF. Lagyan natin ng assumed direction yung force nila. Sige, puro na lang, tension na lang. So, yung magiging force kay BC is pag ganito yung direction. Tension, away dun sa joint yung arrow. Ito si PBC. Tapos si PBE, ito, tension na lang din. PBE.
PBE, tapos itong si PEF, tension, PEF. Yan. So, ang gusto lang naman natin makuha is si PBE, tsaka si PEF. Paano natin masasolve si PBE agad using moment equation? Mag-moment tayo doon sa point na nag-intersect yung dalawang other unknown na si PBC tsaka si PF. Saan mag-intersect si PBC tsaka si PEF? Pag in-extend nyo yung mga line of action nila, ito si PBC, ito si PEF, mag-intersect sila sa D. So, yan tayo mag-moment. Summation of moment about D is 0, positive if clockwise. Para mawawala sila sa equation. Okay? Moment equation. Si PBE lang yung matitira. Masasolve na natin siya. So, pwede nating i-resolve si PBE para mas madali nating makuha yung mga moment arm saan. Dito tayo magma-moment sa D, no? So, try ko i-resolve siya sa B. Resolve PBE at point B. Ibig sabihin, dito tayo maglalagay ng component niya. Okay? Sa point B. So, magkakaroon siya ng vertical and horizontal component. Siya is inassume nating tension, bale, up to the left. So, up yung PBEY and to the left yung PBEX. Y and X component. Yan. So, ngayon, ang may moment na lang is yung PBEY, di ba? Kasi si PBEX magpa-pass through yung line of action sa D. Tapos madali na nga nating makukuha yung moment arm ni PBEY kasi perpendicular distance na agad itong 8 plus 8, 16. So, moment arm niya is 16. Pero dahil kinonsider nga natin yung component, kailangan nating makuha yung slope ni PBE. So, ang slope ni PBE, rise niya is ito, run niya is ito, 8. Ito hindi binigay sa problem, yung dimension. Pwede ba natin tong masolve? Si CE? Yes, by ratio and proportion. Kasi, similar triangle itong CDE kay ADG. So, proportional yung sides nila, di ba? So, ang ratio and proportion natin dyan, so CE corresponding to AG is to CD corresponding to AD. So, given yung AG, 18. Given yung CD, 8. Given yung AD, 8 plus 8 plus 8, 24. So, ano si CE? Alpha X, shift solve ko na lang nga, alpha X si CE over 18, alpha equal to 8 over 24, shift solve equal 6. So, 6 itong si CE. So, ano na yung slope niya? 6 to 8. So, lagay natin dito yung slope. 6 to 8. Okay. Makukuha natin yung hypotenuse netong right triangle, Pythagorean, square root ng 6 square plus 8 square, 10. Actually, ano siya? 3, 4, 5,
right triangle pag nilowest term nyo. Pero kahit wag yun ang ilowest term. Tapos nandito yung theta x niyan. Okay? So, ang formula natin, sige, simulan na natin kuhain yung moment. Moment ni PBE is, if resolve siya at B, yung may moment lang is yung PBEY. So, PBEY times yung moment arm, 8 plus 8, 16. Times yung, yung PBEY, kapag kinuha natin yung kanyang value, is equal siya sa PBE times, dahil y component, dapat sin. Diba? Sin theta x. So, saan natin kukuhin yung sin theta x? Dito sa right triangle, sa slope niya. Sin is opposite over hypotenuse. 6 over 10. Okay? So, 6/10 yung sin theta x niya. And times 16. So, delete ko na ito. Ito na yung moment ni PBE. Sino pang may moment? Etong 30 kips, magpa-pass through siya sa D. Obviously, di ba, nag-pass through siya. So, wala siyang moment. Ito na lang 30 kips na to. So, ang moment arm ni 30 kips is 8. So, 30 times 8. By the way, yung sign nga pala neto, nakalimutan natin. So, si PBEY is upward. Kaya, magro-rotate siya about the clockwise. Diba? So, positive ang sign nito. Tapos dito kay 30 kips, downward siya. So, magro-rotate about the ng counterclockwise. Negative. So, wala na. Equate ko na sa 0. Yan. Sige, so isi-shift solve ko na lang yan sa calcu. Si PBE lagay ko kay alpha x times 610 times 16 minus 30 times 8. Alpha equals 0. Shift solve equal 25 kips. Positive, no? So, ibig sabihin, tama tayo na tension siya. Diba? Kasi na-assume natin siyang tension, tapos positive yung nakuha ni calcu na magnitude, tamang tension talaga siya. So, sino na lang yung hindi pa natin nakukuha? Si PEF na lang. Okay? So, si PEF, saan naman tayo pwedeng mag-moment? Doon sa point naman kung saan nag-intersect yung other two unknown, si PBC tsaka si PBE. Saan sila nag-intersect? Diba? Dito sa B. Magmo-moment ako about B. Summation of moment about B is 0, positive if clockwise. Tas saan maganda i-resolve si F? Para madali makuha yung moment arm. Pwede dito sa F or sa D. Sige, try ko sa D. EF, PEF, resolve at D. So, dito tayo maglalagay ng component ni PEF sa D. Dito sa point D. So, siya is in-assume nating tension, kaya ang component niya is down to the left. So, down, PEFY to the left. PEFX. Pero yung PEFX, kapag nag-moment na tayo, magpapaso siya sa moment center B. Diba? Wala na siyang moment. So, si PEFY lang yung meron. Okay? Tas ang moment arm niya, madali na lang makuha. Perpendicular distance from B to D is 8 plus 8, 16.
Pero kailangan natin nung slope kasi kinonsider natin yung component niya. Ano yung slope ni EF? So, di ba isang line lang to? So, ang slope niya bale is rise 18, run is 8 plus 8 plus 8, 24. Tama. So, 18 to 24. Lagay natin 18 to 24. Ito yung slope ni EF. Oras na. So, ang magiging hypotenuse niya is square root ng 18 square plus 24 square by Pythagorean. 30. Sakto. Tapos dito nyo lalagay yung theta x. Yan. Sige, so kuhain ko na yung moment ni EF resolve at D. So si PEFY lang yung may moments, ang meron siyang moment, di ba? PEFY, kapag kinuha natin yung moment arm niya, 8 plus 8 nga, 16. So times 16. Tapos, ang PEFY is equal siya sa PEF times sine theta x. So, yung sine theta x, kuhain natin sa right triangle. Opposite over hypotenuse, 18 over 30. Yan. So, ang sine theta x niya is 18 over 30. Tas times 16. And delete ko na to. Ito na yung moment ni PF. Anong sign? So, pababa si PEFY, magro-rotate siya about B ng clockwise, positive. Next, sino pang may moment? Ito, si 30 kips. Meron siyang moment. So, 30 times moment arm, pareho lang sila, no? 16. So, 30 times 16. Downward din siya. So, mag-rotate siya clockwise, positive. Ito namang 30 kips na to, ang moment arm niya is 8 na lang from B. So, 30 times 8. Downward siya, so mag-rotate clockwise, positive. Wala na, equate na natin sa 0. Yan, so shape solve ko na lang. Lagay ko kay alpha x si PEF times 18 over 30 times 16 plus 30 times 16 plus 30 times 8 alpha equals 0. Shape solve. Negative. So, mali tayo ng direction. Negative 75 kips. So, i-retain nyo lang yung magnitude na 75 kips. Pero dahil negative siya, hindi tama yung in-assume nating direction na tension. Dapat compression. Okay? Yan. So, makukuha na natin yung area. Ipa-plug in na lang natin sa formula. Anong formula? Diba? Stress is P over A. So, A is P over stress. So, simulan natin sa area ni ano? Sino yung nakuha natin una? Yung si CE. Diba? Nag-method of join tayo. CE, 30 kips. So, area CE is PCE over stress CE. So, si PCE is 30 kips. Sabihin nung 30 kips, 3,000 pound. Kasi 1 kip is 1,000 pounds. So, 30,000 pound divided by, ano pala yung stress natin? So, and then naka-KSI na rin naman pala, no? Kahit ina na lang. Huwag na natin i-convert. So, kapag tension, 20 KSI, tapos yung compression, 14 KSI.
20 KSI is stress in tension, 14 KSI is stress in compression. So, compression si ano, diba? Si CE. So, ang gagamitin natin is yung stress in compression, 14. So, iki-KSI ko na siya or keeps ko na to. Tapos, over 14, keeps kasi is keeps per inch square. So, cancel mo lang to, matitira is inch square na unit. Yung area, di ba? 2.14. Next, yung kay, ano naman, sino yung nakuha natin? Si BE, 25 kips tension. So, area ni BE is PBE over stress ni BE. So, 25 kips divided by tension siya. So, ang gagamitin natin is stress in tension 20 KSI. So, 20 kips, pag KSI, kips per inch square. So, cancel mo yung kips, inch square yung matitirang unit, area, 25 over 20, 1.25 inch square. And then last, yung kay EF. Si EF is compression, 75 kips. So, area ni EF is PEF over stress EF. So, 75 kips divided by, so compression siya, gagamitin natin stress is, stress in compression, 14 kips. So, 14 kips, I mean KSI pala, 14 KSI or kips per inch square. So, cancel yung kips, inch square, matitirang unit, 75 over 14, 5.36. So, yan yung mga cross-sectional area nila.